Mga master, sa atin pong nagdaang episode tungkol sa Service Recognition Incentive or SRI ay may mga nakuha po tayong mga komento. And ito pong dalawang nakikita po ninyo ay gusto ko pong sagutin sa episode na ito kasi parang yung punto kasi ay nakulang, no, or hindi umabot doon sa 20,000 yung natanggap na SRI last year. So itong isa pong komento ay sana po kumpleto na yung sa PNP. Last po kasi 7K lang binigay. So yung kapulisan kasi na SRI 2022, 7,000 po yung nakuha nila. Out of 20,000 maximum, 7,000 lamang yung natanggap ng mga PNP personnel. Itong isang komento naman, sana walang tax yan at sana kasama ang teachers sa 20K. Kasi 15K lang sa teachers noong last year. So, 15K ang nakuha ng DepEd personnel noong last year dito po sa SRI 2022. So magkaiba, no, para iba't ibang agency, iba't ibang halaga, kahit the same lang yung order ng SRI. Kaya gusto ko pong bigyan yun ng emphasis sa episode na ito at balikan natin yung guidelines sa SRI 2022, particular sa Section 4 or ito pong funding source para sa SRI for employees in the Executive Department. Ito kasi yung particular provision sa Administrative Order Number 1 Series of 2022, yung order for the release of SRI, na siya pong sasagot doon sa tanong kung bakit 7,000 lang yung nakuha ng mga kapulisan, kung bakit 15,000 lang yung nakuha ng mga DepEd personnel, kahit 20,000 naman, no, yung nasa order ng Pangulo. Pero hindi naman po sinasabi ng Pangulong Marcos doon sa kanyang administrative order na dapat 20,000 talaga, no? Ang sinasabi po doon ay not exceeding 20,000. So ibig sabihin, pwede po na below 20,000. So ito po yung sinasabi ng funding source. Ang funding, ito pong itong atin pong SRI na 2022, nanggagaling po siya sa available released personnel services allotments of the respective agencies under the 2022 GAA. So kung magkano po yung budget ng isa pong agency, doon po kukunin. Kung magkano yung natira na available na pondo ng agency base sa kanyang 2022 budget, yun lamang po yung pwedeng gamitin for the release of the SRI. No, kung kulang po dito po sa letter B, kung kulang yung available PS allotments para sa maabot yung 20,000 na maximum, no, kung kulang ay pwedeng gamitin yung savings naman available pa rin mula naman po sa MOOE. Yung PS allotments kasi mga master, yun po yung pondo na intended for salaries and benefits, no, para po yun sa pangsweldo at benefits ng mga empleyado. Yung MOOE, of course, para po yun sa maintenance and other operating expenses. So kung kulang yung natirang pondo galing doon sa intended for benefits, pwedeng gamitin yung natirang pondo galing sa MOOE. So kung mayroong natira, yun po ay mula sa MOOE, yun po ang idadagdag doon sa natirang pondo para sa benefits, at yung total na available, yun po yung ibibigay na SRI, no? Total na available savings ng agency, yun ang pwedeng ibigay SRI sa kanyang mga empleyado not exceeding 20,000 pesos. Ngayon, kung kulang pa rin talaga, no, hindi pa rin sapat para sa 20,000 pesos each yung lahat ng available pondo sa PS at sa MOOE, dito po sa letter D ng Section 4 pa rin, should the identified funding source prove insufficient to cover the full amount of the SRI, a lower but uniform amount shall be paid to all qualified employees of the NGA or GOCC. At ito na po yung nangyari sa PNP at maging sa DepEd. Lower but uniform amount, yun po yung sinasabi ng funding source Section 4 ng Administrative Order Number 1 Series of 2022. So yung PNP
yung available na savings nila sa PS at MOOE, hindi siya sapat to give the PNP personnel 20,000 SRI. Pero yung naabot niya lamang is 7,000. Kasi nga, sabi dito, kung talagang kulang yung available savings na yon, lower but uniform amount ang ibigay. So, yung naipon nilang pera from their savings last year ay sapat lang to give 7,000 pesos para sa bawat isang kapulisan. Samantala sa DepEd naman, kahit medyo madami tayo, ay medyo malaki-laki rin ang naipon na savings ng DepEd last year. So, kahit medyo malaki siya, hindi pa rin siya umabot sa maximum 20,000, kaya doon pa rin tayo na fall sa lower but uniform amount. At yun ang 15,000 pesos. So, walang problema naman po doon, no? Kung bakit ganun lamang yung nakuha po natin. Walang question. Wala pong nawalang pera. Wala pong nabulsa. Kasi wala naman po talagang intended na budget from our 2022 budget na intended talaga to give for SRI. Hindi, wala po. No? Hindi pwede na ang isang agency maglagay sa kanyang budget proposal na ito intended to for SRI ng mga empleyado namin. Bakit? Kasi wala tayong outstanding or existing order o batas na nagsasabi na every year magkakaroon ng SRI at to be budgeted. Wala po. Ang meron tayo ay order ng SRI for a very particular year, current year lamang. In fact, yun nga po yung dahilan kung bakit sinasabi nating wala pang talagang 100% sure sa 2023 SRI kasi as of now wala pang order for the release, no? Yun po yung pinagbabasihan natin. So how much more sa pag-craft ng budget, talagang hindi siya included. At isa pa, galing sa savings yun. So kung magkano lamang yung mga natitira na hindi po nabayaran, yun lamang po ang pwedeng gamitin for SRI. So it's so sad. At some point naman ay medyo maganda, no? May dalawa kasing magiging epekto niya eh. Kapag sinasabi natin na mataas yung nakuhang SRI ng isa pong agency, ibig sabihin malaki yung savings. At dahil malaki yung savings, pwede na may mga bayarin na hindi po nabayaran ng agency, kaya malaki yung savings. O kaya ay na-delay yung ibang mga projects, kaya yung intended na pambayad sana doon, baka napasali doon sa savings. Kaya malaki yung SRI. Kapag maliit naman o walang SRI na nakuha yung mga empleyado, pwede mong isipin na ang pangit. Kasi walang SRI na natanggap ang mga empleyado. Pero pwede mo namang isipin na napakaganda ng performance ng agency kasi nasunod nila yung lahat ng mga nasa budget, na bayaran nila yung mga responsibilities according doon sa approved budget nila. So, two sides po yun. Kaya lamang tayo as mga empleyado ay mas nakikita at mas appreciate po natin kapag may mga monetary value tulad po ng talagang SRI na natatanggap po natin. Pero, hindi po natin pwedeng isipin na kung maliit po yung SRI natin ay naibulsa yung pondo para doon. Kasi wala naman po talagang pondo for SRI. Na walang pondo binigay, walang pondo na naka-aside para pambigay na SRI dahil magagaling yon sa savings ng isa pong agency. For the year 2023 ay wala po tayong sigurado po dyan, hindi pa po tayo sigurado if ano yung magiging condition for the funding source kasi wala pa naman pong administrative order na pinilabas ang Pangulong Marcos. So mag-abang na naman po tayo and sana hopefully ay kung may pera pa natira ang gobyerno, baka magdagdag sana yung DBM, no? We're just praying for that, hoping. Kasi kung mayroong ibibigay ang DBM, ang gobyerno, it means yun ay sure na amount na. No, tapos yung natira from the savings, maganda din po kung ganun. Pero right now, as I always say, hindi pa po tayo 100% sure for SRI 2023 hanggat wala pong administrative order na ilalabas ang Pangulo.